Balikan po natin yung ulat ni Lay Alves tungkol sa inilabas na listahan ng mga mambabatas na nakatanggap ng pondo sa pamamagitan ng Disbursement Acceleration Program. Lumalabas na ilan ay sa mga mambabatas na yan, yung mga pinakamalaking nakakuha ng pondo ay yung mismong mga mambabatas na bumabatikos sa DAP. Inilabas ng DBM ang listahan ng mga mambabatas na nakahingi ng pondo sa ilalim ng DAP para sa kanilang mga proyekto. Sa pagbusisi ng GMA News Research, lumalabas na sa mga senador, si Senator Jinggoy Estrada ang may pinakamalaking pondo na nakuha. Hindi bababa sa 418 million pesos para sa kanyang mga proyekto. Si Estrada mismo ang nag-ungkat ng usapin sa DAP sa isang privilege speech. Sunod na may pinakamalaking nakuhang pondo para sa mga proyekto, sina Senador Tito Soto at Juan Ponce Enrile, mga kasamahan ni Estrada sa oposisyon. Susunod si dating Senator Kiko Pangilinan na ngayon Presidential Advisor for Food Security. Sinundan ni na Senador TG Ginggona, Loren Legarda, Ramon Revilla Jr. at Bongbong Marcos na nasa 300 million pesos pataas ang DAP-funded projects. Nasa pagitan naman ng 100 million hanggang mahigit 200 million pesos ang proyekto ni na Senador Coco Pimentel, Gringo Honasan, Francis Escudero, Franklin Drilon, Ralph Recto, Miriam Defensor Santiago, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Edgardo Angara, Lito Lapid, Serge Osmeña, Manuel Villar at Antonio Trillanes IV. Panghuli sa listahan si dating Senador Joker Arroyo na di bababa sa 17 million. Sa Kamara si Speaker Sonny Belmonte ang may pinakamalaking nakuhang pondo mula sa DAP. Sinundan siya ng dalawang taga-Liberal Party na sina Congressman Jun Abaya na DOTC Secretary ngayon at Congressman Neftali Gonzales II. Bukod sa kanilang tatlo, may 5 pang kongresista ang nakakuha ng mahigit 100 million pesos na pondo mula sa DAP. It is understandable that certain officers of both houses were endorsing more projects to us, because like at that time it was Senator Enrile was Senate President and Senator Jinggoy Estrada was pro tempore. Senator Drilon was I think Finance Committee Chair. In the House, Speaker Belmonte was Speaker. Nilinaw din ni Secretary Abad na maaaring di talaga alam ng mga mambabatas na sa DAP kinuha ang pondo para sa kanilang proyekto. When legislators ask for funding, they don't, they wouldn't ask where it should be taken from, in what category of savings. They simply say, can you just fund this using whatever funds that you have? So that's why when they say, hindi naman namin alam na DAP yan. Of course, they wouldn't. Sisikapin daw ng DBM na idetalye hanggang sa kahuli-hulihang sentimo kung saan napunta ang 144 billion pesos na pondo ng gobyerno na ginastos sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program. Umaani man daw ng batikos ang DAP na itinigil na nila, nais pa rin daw nilang maging bukas at tapat sa publiko. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.